Brother Eli, Opo. bakit po walang binabanggit na pangalang babae nung panahon ni Cain at ni Abel? Eh kasi wala ho silang gagampan ng malaking istorya. Wala ho sila sa eksena eh. At pati yung eksenang nandun na sila, hindi pa rin ho binabanggit. Kagaya nung napangasawa ni Cain, wala pong pangalan. Yung asawa ni Putipar na pinuntahan ni Jose, wala rin pangalan. Tingnan ninyo, yung asawa ni Pedro, hindi rin binigay ang pangalan sa Biblia. Makakadaming na lang kasi yun eh. Kasi alam nyo, ang personages ng Biblia, ang pinakamahalaga na pinagsasalina ng lahi, yung lalaki. Patriarchal po ang sistema. Patriarchal, hindi matriarchal ang Biblia. Ah, Yan ho ay paniniwalang galing sa Diyos. yun. Ang pinanggagalingan ho kasi ng lahi, lalaki. Hindi ba kagaya ng paniwala natin ngayon, even in science, akala, ang sabi nila, ang pinanggagalingan ng lahi, babae. Dahil siya nanganganak. Hindi ho totoo yun, biblically speaking. Ang pinanggagalingan ho ng lahi, lalaki. Ang totoo, hindi pa nga nasasalin sa babae yung similya ng lalaki. Kinikilala ng lahi ng Diyos yun eh. Pakinggan nyo sa Hebreo 7. At katotohanan, ang mga sa anak ni Levi na nagsisitanggap ng katungkulang saserdote ay mayroong utos na kumuha ng 10 bahagi sa bayan ayon sa kautusan. Sa makatwid ay sa kanilang mga kapatid. Bagamat ang mga ito ay nagsilabas sa mga balakang ni Abraham. Tanyo. Yung lahi, nagsilabas yung sacerdotes levitas na yon mula sa balakang ni Abraham. Regardless of who the mother will be, it is the seed in the bosom of Abraham that counts. Ang katunayan, yung sitas na nasa balakang pa siya. Sapagkat siya'y nasa mga balakang pa ng kanyang ama, nang ito'y salubungin ni Melchizedek. Ayon. Si Isaac, no, saka si Jacob, nasa balakang pa ni Abraham nung salubungin ni Melchizedek. Therefore, sino man ang mapangasawa ni Abraham, established nang lalabas sa kanya si Isaac. Nasa balakang niya si Isaac.